Ang tanging paliwanag niya lang sa akin ay wala daw kaming label at commitment. Bawal daw kaming ma-fall sa isa't isa dahil mahal niya daw ang kanyang pamilya. Pero patuloy pa rin po ang aming ginagawa hanggang ngayon. Itago na lang natin siya sa pangalang Baby dahil siya po ay 17 years old lang. Naisipan niya daw pong magtrabaho bilang yaya ng 2 bata. Yung isa daw po ay 5 years old at yung isa naman ay 4 months old na baby. Naging mabait naman daw po ang mga amo niya sa kanya. Parehas daw po silang nagtatrabaho sa isang call center. Pero last month daw ay may napansin siya sa kanyang amo na lalaki na tawagin na lang nating kuya. Isang gabi daw po ay nagchat sa kanya si kuya at ang sabi, ikaw na munang bahala sa bunso kong anak. Gagabihin daw siya ng uwi kaya tabihan niya daw muna yung mga bata sa pagtulog. Sumagot naman daw po si baby ng sige po kuya pero nagulat daw po siya sa reply ng amo niya. Bigla daw po kasing nag-reply ng I love you si kuya. Sinin lang daw po yun ni baby dahil ang pagkakaalam niya ay na wrong send lang. Pero ilang minuto lang daw po yung lumipas, ang sabi daw po sa kanya ni kuya, bakit hindi mo pinapansin yung chat ko na I love you? Nag-overthink naman daw po itong si baby dahil hindi niya raw alam kung ano yung kanyang isasagot. Bakit daw ba sinasabi sa kanya yon ng kanyang amo? Pagka-uwi daw ni kuya ng bahay ay hindi man lang daw po siya nailang o nahiya dito kay baby. Nagawa pa raw ngumiti ni kuya sa kanya nung nakauwi na ng bahay. Pero sa isip daw po ni baby ay napapatanong siya bakit kaya ganun si kuya. Lumipas daw po ang 2 araw ay nag-chat na naman daw sa kanya si kuya habang nasa trabaho ito. Sinabi daw sa kanya na bakit mo dinededma yung sinasabi ko sa'yo. Nag-reply naman daw po si baby na kuya may asawa at mga anak ka. Nag-reply daw po ulit si kuya at sinabing na in love daw po siya sa mga ngiti ni baby. Kinagabihan lang daw po nun ay bumisita yung biyena ni kuya sa bahay nila. Nag-chat daw po ulit sa kanya si kuya na baka pwedeng pakis muna bago ka matulog. Iba daw po ang naramdaman noon ni baby at hindi niya raw maintindihan kung bakit siya pumayag. Naghintay daw po si baby sa loob ng sarili niyang kwarto at maya-mayang konti ay dumating na si kuya. Tinanong pa daw siya ulit ni kuya kung pwede ba talaga baby? At ang sagot daw po ni baby ay kiss lang naman po ata kuya, sige. Kinabukasan daw po paggising ni baby siya po ay naligo. Paglabas niya daw po ng banyo ay naabutan niya nakaupo sa labas yung kanyang among lalaki. Bigla daw pong tumayo si kuya at sabay halik sa kanyang pisngi kaya nagulat daw po si baby dahil nandun lang po yung asawa ni kuya at nakatalikod. Sobrang bilis daw pong kumilos ni kuya. Sa mga nagdaang araw ay tuloy-tuloy pa rin daw ang ginagawang pagpapaalam dito kay baby na pakis daw. At si baby naman daw po ay walang humpay sa pagpayag. Hanggang sa dumating daw po yung araw ng binyag ng anak na bunso ni kuya. Pagka-uwi daw po nila galing sa reception ng binyagan, ay tinanong daw po siya ni kuya, magpapahinga ka na ba baby? Sumagot naman daw po si baby na opo kuya kasi tulog naman po yung mga anak nyo. Sabay sabi daw ni kuya na wait mo ko dyan sa room mo, pupunta ko dyan, patulugin lang natin yung ate mo. At wala daw pong ibang naisagot si baby kundi sige lang po kuya. Maya-maya lang daw po ay dumating na si kuya sa loob ng kanyang kwarto at dito na po nangyari ang umaatikabo at umaalab na tsuktsakan. Pero hindi ko na po ito ididetalye, pero ang sabi po ni baby ay talaga namang nagustuhan niya yung mga naganap. Pagkatapos daw mo nun ay lumabas na ng kwarto niya si kuya at nag-chat sa kanya na sabing pasensya ka na sa grabeng ginawa ko sa'yo. Tinanong pa daw siya ni kuya kung nagustuhan mo ba yung nangyari at sumagot naman daw po si baby ng okay lang po. Simula daw po ng gabi na yon ay parang pinaramdam sa kanya ni kuya na mag-boyfriend-girlfriend na sila. Tinanong pa daw siya ni kuya kung ano yung mga bagay na gusto niyang bilhin at sabihin lang daw sa kanya pero sikreto lang. Pero ni isang bagay daw po ay hindi nagpabili si baby. Lagi niya daw pong sinasabi na wag na. Hanggang sa dumating na daw po yung panahon na isang gabi na lang ang pagitan ng kanilang pagtsutsuksakan. Parang ang ibig sabihin niya dito ay every other night itong nagaganap. Nagugustuhan daw po ni baby ang lahat ng bagay na ginagawa sa kanya ni kuya at paulit-ulit daw po siyang tinatanong kung itutuloy pa ba nila. Palagi niya po kasi akong tinatanong kung itutuloy pa ba namin. Once po kasi nasabihin ko sa kanya na enough na kuya at sa tingin ko ay ayaw niya na rin naman. Ang lagi niya lang din naman pong isasagot sa akin ay paano kung gusto ko pang ituloy, itutuloy pa ba natin? At ako naman po ito na parang nafo-fall na sa kanya dahil parang ayaw ko na pong itigil kasi napapamahal na ako sa kanya. Alam ko pong mali itong ginagawa namin pero nakakaramdam na po ako ng saya kapag ganito yung ginagawa namin ni kuya. Ang tanging paliwanag niya lang po sa akin ay wala daw kaming label at commitment. Bawal din daw po kaming ma-fall sa isa't isa dahil mahal niya daw po ang kanyang pamilya. Alam ko naman po yun pero patuloy pa rin ang aming ginagawa hanggang ngayon. Hanggang dito na lang po Ate Charis. Alam mo baby, kung ako sa'yo aalis na ako dyan hanggat hindi pa kayo nahuhuli. Kasi pag nagtuloy-tuloy yan ang ikasisira ng buhay mo. Unang-una, yung mga asawang babae ay magaling yan manghuli. Sigurado darating yung panahon na makakaramdam yung amo mong babae. Anong mangyayari? Masasaktan ka niya kasi nagtiwala siya sa'yo nung pinatuloy ka sa bahay nila. Pangalawa, paano kung
magbunga yung ginagawa nyong dalawa ni kuya. Hindi kasi malabo mangyari yon dahil pinapanay-panay nyo yung mga ganap. Sino magiging kawawa? Ikaw din at yung magiging anak mo kung sakali. Huwag mong itanim sa isip mo na hanggang dyan ka na lang kasi sobrang bata mo pa, marami ka pang pwedeng marating. Kaya huwag mong hayaan si kuya na samantalahin niya yung mga pagkakataon na magawa niya sa'yo to dahil bandang huli ikaw lang din ang matatalo. At para sa mga gustong sumulat para ipakwento ang kanilang pinagdaanan, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga chismisa natin araw-araw. Kaya graduate ka na, Bessie Garcia Bolaños, Grace Dumdumbra Agas, Marinette Laceda Surel. Kaya yun lang. Like and share para alam mo may ulam na kami bukas. Bye-bye!